ang Pasko sa The Netherlands. Batay kasi sa kanilang tradisyon, tinatanggap na ng mga bata ang kanilang pamasko sa 5 pa lang ng Disyembre, sabay sa kaarawan ni Sinterklaas o St. Nicholas. Report si Louie Galicia. Nobyembre at 17, tumating na ang inaabangang unang simbolo ng Kapaskuhan dito sa Netherlands na si Sinterklaas, kasama ang kanyang mga alalay na tinatawag na Zwarte Piet o Black Piet. Ayon sa Dutch folklore, si Sinterklaas o St. Nicholas ay bumabiyahe mula sa Spain para bisitahin ng mga kabataan dito bilang panimula ng Christmas season. Batay din sa tradisyon, namamahagi rin si Sinterklaas ng mga regalo sa kanyang kaarawan tuwing Disyembre 5 na nagsisilbi ring Pasko ng mga kabataan. Inaabangan sa buong Netherlands ang pagdating ni Sinterklaas na nakasakay sa kanyang puting kabayo na si Amerigo kasama ang 250 Zwarte Piet. Ang mga Zwarte Piet ay balot sa uling dahil sila ang tagadala ng regalo mula kay Sinterklaas sa ilalim ng chimney. And we get presents in the shoes when you put your shoes on the fireplace. On the fireplace, you know, on the fireplace, and then you sing Sinterklaas, yeah, and then because you sleep in the middle of the night. We can create us to on your house presents to all kids. Sa kanilang pagdating, pinasasaya nila ang mga kabataan sa pakikipaglaro sa mga ito at sa pamimigay ng paper noches o spice cookies na tradisyong kinakain dito tuwing Pasko. Are you happy today? Yeah. Why are you here? And what is Zwarte Piet doing for you? Karamihan ay nakasuot din ng costume at nagsasayawan habang hinihintay ang magara at makulay na parada. Pagkatapos ay dadagsana ang mga kabataan sa mga malls na nakadekorasyon na rin ng Pasko para umpisahan ng piliin ang kanilang hihilinging regalo mula kay Sinterklaas. Magastos ang tradisyon dahil dagdag pa ito sa nakagawian ng regaluhan sa bisperas ng Pasko. Celebrate their Christmas or gift-giving much earlier than the traditional, gift-giving and the planning for the kanila 6 December, I think. 5. So, ang ibig mo sabihin, so for Filipinos who are living here in the Netherlands, 2 beses binibigyan ng regalo yung mga bata. Well, in effect, yeah, now that's just Pero dahil ang Pasko raw ay para sa mga bata, hindi rin maiwasan ng mga Pinoy dito na sumunod sa tradisyon ng maagang Pasko. Para sa Balitang Europe, Louie Galicia, The Hague, Netherlands. Bakit naman ang bata